If you are planning to visit Boracay, you should watch my videos dahil i-share ko ang DIY itinerary namin at lahat ng mga na-experience namin dito sa Boracay. Day 2 sa Boracay. Halos iikutin natin ang buong Boracay dahil ngayon tayo pupunta sa lahat ng mga tourist attraction dito sa Boracay. Perfect! May 23 ngayon. Today is my birthday. It's my birthday! Ito ang listahan ng mga tourist attraction dito sa Boracay na mapupuntahan natin gamit ang Hohobas. Nag-breakfast muna kami ni Cha para may energy kami sa buong araw kasi marami-rami tayong pupuntahan. Sa mismong tapat kami ng Southwest Office, nag-wait ng Hohobas at sobrang tulin lang dumating. Sinwipe na yung card namin para sa papuntang Mangrove at dito kami binaba sa may highway. Naglakad lang kami ni Cha ng mga 5 to 7 minutes siguro. Then nakarating na rin kami kaagad dito. At hindi lang basta maganda itong mangrove dahil ang mangrove ang isa sa nagpoprotekta dito sa Boracay Island. It protects the island from erosion. Nagsisilbi rin siyang nursery ng mga marine life. It also slower the climate change by storing massive amounts of carbon. Siya ay nagsisilbing defense system ng island kaya sobrang halaga nito. Tara, sumakay na tayo sa Hohobas para sa second destination natin, ang Bulabog Beach. Dito ang sikat na drone sa may Boracay, yung mga human drone mga tol. At dito rin ginaganap yung mga ibang activities kapag ka malakas ang hangin or habagat season. Mamaya makikita nyo, may mga naga-activities dito. May mga kainan din dito, mga tol, nagtitinda ng sea urchin at kung ano-ano pa. Dito rin itong sikat na puno at mahaba ang pila dyan, mga tol. Kaya kung gusto nyo maghintay, ay maghihintay talaga kayo ng mga 30 to 1 hour siguro sa sobrang haba ng pila. Sumakay na kami ng Hohobas na Cha at hindi na kami naghintay. Ang hack, mga tol, magpicture lang kayo sa baba. Yung hindi kita, yung mga nakaupo sa puno, kagaya ng ginawa namin. Papunta na nga pala tayo sa Boracay New Coast at dito natin matatagpuan ang Keyhole. Pero bago ka makarating sa Keyhole ay may mahabang lakaran muna, mga tol. Siguro mga around 5 minutes and then makakarating na kayo dito sa Keyhole. Pero mga tol, sobrang haba rin ng pila kasi parang may mga nag-o-offer na pipicturean sila or yung mga mismong tour guide nila. At huwag kayo may intimidate kung wala kayong mga tour guide kasi basta may nakita kayong space na pwede kayo mag-picture ay mag-picture lang kayo kaagad. After nga namin mag-picture dito ni Cha ay pumunta na rin kami agad sa may abangan ng Hohobas para pumunta dito sa Puka Beach. Isa nga ito sa pinakasikat na tourist attraction dito sa Boracay. At tol, sobrang helpful na may dala-dala kayong tripod kapag ka magta-travel. Kasi hindi kayo mape-pressure na magbabayad kayo ng tip tapos baka hindi nyo pa magustuhan yung picture nyo or yung video nyo or baka mag-rush pa kayo. And syempre gagamitin ko yung pagka-photographer ko kasi nga sayang. Dito sa Boracay, bawat kilos mo magbabayad ka. Bawat picture sa'yo magbabayad ka. I mean, hindi siya mandatory. Pero, mga tol, mahihiya kayo pag hindi kayo nagbigay ng tip. After namin magpicture ni Cha ay uminom lang kami dito ng shake kasi nga sobrang init talaga, mga tol. And take note, iba yung price nila sa mga foreigners. After namin uminom ni Cha ng shake ay sumakay na rin kami kaagad sa Hohobas para pumunta sa Sinagpa Beach. Para sa akin, mga tol, isa to sa pinakapino na buhangin dito sa Boracay. Kasi katabi niya halos yung Station 1. Yung nakikita nyo na daan na yan, mga tol, sa gilid ng dagat ay dyan tayo dadaan papunta sa Diniwid Beach at sa grotto ni Mama Mel. Maganda naman ang pathway, mga tol, ano, hindi ka maiilang na dumaan. Pero, syempre may pero yan, mga tol. Habang papalayo kayo ng papalayo, ay papaliit din na papaliit ang dadaanan nyo. Bago nga tayo makarating sa grotto ni Virgin Mary, mga tol, ay napakarami nating crabs na nadaanan. At tanaw nyo rin dito, mga tol, ang Station 1, 2, 3 ng Boracay. At hindi na nga ako makalakad, sobrang sakit na ng paa ko, kaya ganyan na ako maglakad, mga tol. At eto na, lumiliit na yung daan. Eto yung sikat na pinagpipicturean nila dito, mga tol. Kaya kung mapapansin mo ay andyan si Kuya dahil nagpipicture nga sila dyan. Don't worry, meron namang hawakan, basta umawak lang kayo mabuti dahil baka mahulog kayo. Dahil walang sasalo sa inyo sa baba. Eme. At kung nakita nyo, mga tol, sobrang daming tao sa may grotto, kaya hindi na rin kami humintulo ni Cha kasi nakita namin to na ang ganda rin dito sa pagbaba ng grotto
Kaya dito na lang kami nagpicture. At nakita ko rin yung best moment ko para makapagpalipad ako ng AI drone ko. Yung AI drone ko mga tol, kasing laki lang siya ng cellphone ko kapag nakatiklop. Actually, mas maliit pa siya sa cellphone. At dahil AI nga siya mga tol, kusa siyang lumilipad at bumabalik mag-isa. Pero halos mga 10 to 12 feet lang ang kaya niyang ilipad mga tol. Hindi siya tumataas talaga. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo, hanggang gumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Masdan mo ang aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon'y lumilipad at nasa langit na. Gusto mo bang sumama? Hindi mo na kailangan ang magtago't mahiya. Hindi mo na kailangan humanap ng iba. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka ng malalim. After ko nga tumakbo-takbo dyan mga tol, ay dumiretso na kami dito sa Station 1, nagpicture si Chan ng kineme niya. Tapos, naglakad na rin kami papunta sa may Colais Mangyan dahil gutom na rin kami sa dami naming pinuntahan at nilakad. Pero mga tol, nung nakarating ako dito sa Station 1 ng Boracay, dito ko nga na-realize yung lahat ng sinasabi nila sa Boracay. Literal na paraiso talaga mga tol. Para kang naglalakad sa harina na sobrang puti at sobrang pino ng sand. Dito mo talaga masasabi na sobrang worth it ng biyahe at ng pagod nyo. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka ng malalim at tayo'y lalarga na. Handa na bang gumala? Paparapapapapalala. Mga tol, nasa harap nga lang pala namin yung grotto pero hindi na kami nagpunta kasi nga gutom na kami ni Cha. Tapos dito nga pala yung Coco Mama, sobrang lapit lang din. Dito rin yung abangan ng Hohobas. After nga namin magpahinga ni Cha ay pumunta na rin kami dito sa Hakuna Matata, also known as Mandarin Nest. Meron nga pala silang second floor, third at fourth floor. Pagdating mo pa nga lang ay i-assist ka na ng mga cruise nila at sobrang accommodating talaga nila mga tol. Tapos ang babait pa ng mga server kasi hindi ko naman parang ni-request na kumanta ng happy birthday tapos kumanta sila mga tol. Kahit parang napipilitan or parang nahihiya sila kuya, ganyan. Sobrang okay din ng mga prices nila dito mga tol, hindi sobrang mahal. At may complimentary cake pa para sa mga birthday celebrant. Ang isa ko pang kinagulat mga tol ay wala silang service fee or service charge, which is sobrang rare lang doon sa mga magagandang mga restaurant. Kaya nagbigay na lang ako ng tip mga tol. Pakinggan nyo rin yung boses ng singer nila dito, sobrang galing. Music! Last
At last itinerary natin mga tol, mag-picture dito sa Sand Castle. Yun lang muna mga tol, follow for part 3.